Sapat na pagkain, yan ang isang pangunahing pangailangan ng Pilipino na tinututukan ngayon ng ating gobyerno. Ang pagkakaroon po ng sapat na supply ng bigas at iba pang produktong agrikultural. At dahil sineselebrate natin ngayong taon ang National Year of the Rice, makakasama natin ngayong gabi ang bubusog di lamang sa ating mga tiyan, kundi pati na rin sa ating kaalaman sa tunay na estado ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Panoorin natin ito. The Brains of Agri-Pinoy. Ito ang pagkakakilala sa isang katangi-tanging kalihim na sa kanyang determinasyon at pagsisikap ay patuloy na itinaguyod ang agrikultura sa bansa. Under his leadership, bukod sa pag-aangat ng produksyon ng bigas at paglalatag ng mga irrigation projects, pinangalagaan niya higit sa lahat ang kapakanan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Isang multi-awarded public servant. Ating kilalanin si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Mga kaibigan, malugod po nating wini-welcome dito sa Gov at Work ang kalihim ng Department of Agriculture Secretary Prosi Alcala. Sek, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi rin sa ating mga tagapanood. Sir, magandang gabi. Sir, first things first. This year po kasi sineselebrate daw natin yung National Year of the Rice. Ano po yung status ng rice self-sufficiency program natin? Kasi I think lumalabas na numbers is iba-iba. May nagsasabing 92%, may 94%, may 9%. Ano po yung status natin ngayon? Actually po, as of the end of 2012, nasa 98% na po tayo sa sufficiency level. And we hope na ito pong by the end of 2013, mahit na po natin talaga yung balansyadong needs ng ating palay production at saka po yung ating na ipoproduce. Ang mas maganda pa po nito, just recently, nagpalabas po ang Bureau of Agricultural Statistics ng latest survey nila na yung pong rice consumption ng Pilipino sa buong bansa ay bumababa yung average. It used to be 119 ng amin pong iginawa yung roadmap at ito po ay nasa 114 kilograms per person per year po. Sir, ito nga po, speaking of new data, nito lang first quarter, tumaas po by 1.4% ang agriculture sector. Saan po na-attribute itong pagtaas na ito? Actually po, maganda yung naging resulta ng livestock subsector. Maganda rin po yung sa crops, especially palay and corn. Pero ang pinakamalaki po ang na-increase ito pong sa fishery subsector. We used to have 6 years po na dire-diretso po yung negative output ng fishery subsector. Pero this year, yung first semester pa lang po nakapagtala na siya ng more than 4% na positive na production. Sir, kaakibat dun sa hina-harvest o sa output, yung importance kasi ng farm-to-market roads. Kasi alam natin na kung walang ganito, may hirapan din yung magsasaka na ipadala yung produkto na sa iba't ibang lugar. Ano po ba yung status natin in terms of infrastructure sa farm-to-market roads? Sa farm-to-market roads po, patuloy po tayong nagbibigay ng tulong sa ating mga magsasaka. Nagpapavalidate po tayo ng kanilang mga proposal. Ang maganda po recently, sa administrasyon po ng Pangulong Noynoy Aquino, hindi na po tayo pumapayag ng farm-to-market roads na all-weather na lang, basta tambakan lang. Dapat po at least 70% ng atin pong ibinibigay na pondo ng farm-to-market roads ay pupunta po sa road concreting na po. Hindi na po pwedeng basta-basta tambak-tambak lang. At ito po sa 2014 budget natin, ay mas pinahigit pa po natin yung specification. It will be 8 inches ang thick at magiging 5 meters na po yung width. So we hope with this additional specification, mas lalo pong maipagmamalaki ng ating mga magsasaka yung tulong na nabibigay sa kanila ng kalsada. Maraming salamat, Sec. First round pa lang to ng mga tanong natin. You may send your feedback or lang mga tanong niyo po sa aming Facebook at Twitter accounts. Huwag kayong aalis. First round pa lang ng katanungan para kay Sec Prosi Alcala.
Ang temang Tatak Lingkod Bayani, Isabuhay, Ipagmalaki, Ipagbunyi ay naglalayong maipakita ang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Guru ka man, kawal, doktor, pulis, mensahero o simpleng kawani, patuloy mong isabuhay, ipagmalaki at ipagbunyi ang hindi matatawarang pagpupunyagi upang lalong mapag-ibayo ang paglilingkod sa sambayanan. Taas noo natin sabihin sa mundo, isa akong kawani ng gobyerno, isa akong lingkod bayaning Pilipino. Sa tuwid na daan, sama-sama natin ipakita na atin ang karangalang tumayo at humarap sa bandila na isang pribilehiyo ang humarap sa sambayanang Pilipino, ngumiti at magalang na magtanong, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Umaasa akong sa pamamagitan ng paggunita ng ika-113 anibersaryo ng serbisyo sibil, patuloy natin mapagminilayan ang mga maaari pa natin maiambag o maihandog sa ating bayan tungo sa pagtupad ng ating layuning maging lingkod bayani sa lahat ng sandali. Muli, maligayang pagdiriwang at mabuhay ang mga kawani ng pamahalaan. Welcome back sa Gov at Work. Kasama pa rin natin si Secretary Rosie Alcala mula po sa Kagawaran ng Agrikultura. Sec, puntahan naman natin yung mga lugar na naikot niyo po ng Presidente. Pumunta po kayo ng Isabela, pumunta po kayo ng Quezon. Na-check po natin yung estado ng mais, ng palay na mayroon po sa bansa. Yung gusto po natin malaman, ano po yung pinaka-updates na mayroon po tayo sa sektor ng agrikultura na dapat tignan ng mga magsasaka natin? Ang unang-una po siguro, again, babalik ko po yung binabantayan ng tao sa amin, yung pong tungkol sa bigas. Because nobody believes. Noong 2010, nang ini-announce natin na we will be self-sufficient after 3 years or after 2013. Pero andito na po. Alam niyo po, hindi po natin dapat pag-usapan dito yung volume, but magkano yung pera na involved? It's about 65 billion pesos na ipinapalit natin yung peso into dollar at tapos ibabayad po natin doon sa Vietnamese friends natin. Vietnamese na farmers na nakikinabang. This time, ang makikinabang po ay ating mga kapwa Pilipino. Ito po yung nakikita namin, and then while everybody is watching us on the production ng palay, hindi po nila napapansin, inabot na rin po natin yung sufficiency level ng corn. And just last month, we have started to ship out yung corn silages po natin going to South Korea. So exporter na po tayo ngayon. And we are just waiting for the decision of the NFA Council para mismo yung corn kernels ay pwede na po nating export. At nakikita po namin, ito po isang strength ng Pilipinas na dapat po nating tingnan sa pagbubukas po ng ASEAN sa 2015. Ito po ay isang produkto na atin pong ikakapitalize na tayo ang magiging number 1 at malakas. So nakita natin, Aika, sir, nagsisimula na po tayong mag-export ng mga produkto na gawa sa Pilipinas, produktong agrikultura? Tama po kayo. Actually po, after 40 years, again, ang Pilipinas po ay nakapag-export ng high-quality rice. Nakapag-export na po tayo sa ibayong dagat. Unang-una po, yung black rice, organic rice, yung hasponica, ipinadala po natin sa United Arab Emirates. Just last month din po, nagpadala po tayo sa Singapore at saka Indonesia. So ito po yung mga high quality rice na in-export po natin. Pero for the past 40 years, never po tayo nakapag-export sa ibayong dagat ng bigas. Talagang export quality na Oh, yung hindi ating- saka hindi lang rice, sir, yung pina-project natin ngayon, nag-expand na tayo to corn. Opo, at actually po, ito po yung hinihingi ko ng paumanhin kay Pangulong Noynoy Aquino kasi nung po kami magkakwentuhan just a few weeks ago, sabi ko po sa Pangulo ay pagpapaumanhinan po dahil mukhang sala po yung sinubmit ko sa kanya pagkaupo natin. Nakita ko po na hindi po pala tama na sufficiency level lang ang aming itinatarget. Dapat lumabas. Sapagkat recently po nakita natin na
pwede po pala nating pangarapin at ating kayang gawin na yung pong import substitution plus export na po yung ating itatarget from this year hanggang the end of the term po ng ating mahal na Pangulo. Sir, paano nyo nasabi na kaya na nating mag-export? Ano po yung factors ng current status natin ngayon? Kasi po halos karamihan ng crops na atin pong ipinoproduce sa ating bansa ay malapit na po doon sa sufficiency level. At kung hindi po natin naalistuhan, after na nahit natin yung sufficiency, ang tendency po niyan is yung pong presyo sumobra ang bagsak. So pag bumagsak po niyan, kawawa ang magsasaka, kawawa ang mangingisda. So dapat hindi pa nadating yung ganun pagkakataon, dapat na pong humahanap na tayo ng pamamaraan. Market. Sabi po sa amin sa probinsya dapat hindi pa nanganganak, alam mo nang meron ka ng lampin. Yung pala, iba pala. Sir, ano naman, puntahan naman natin kasi sa ibang episodes namin, laging lumalabas na yung ahensya, lagi siyang may kapartner na ibang government agencies. So sir, sa ano naman, sa Department of Agriculture, meron po ba tayong specific programs na parang tie-ups sa ibang ahensya ng gobyerno para to address yung kahirapan niya? Opo, ang una-una at pinakamalaki po namin is yung Convergence Project. Together with DENR, DAR at saka po kami at saka po DILG, nagsasaayos na po kami ngayon ng mga expansion areas. Okay. Ito po ay napakaganda dahil pwede po tayong mag-encourage. Maging part din po nito yung aming pag-i-encourage doon sa mga kapatid natin na tumitira sa yung pong mga delikadong lugar sa Metro Manila. O yung pong mga taga squatters area sa Metro Manila, they can go back doon sa lugar sa expansion areas natin. Ang estratehiya lang po namin lately is kung sino po yung mga datihan ng nagtatanim doon sa aming mga expansion areas or convergence areas, tinatanong na po namin, sino ba yung inyong kamag-anak sa Metro Manila? And then pinupuntahan po ng aming tao at binabalidate. If they are willing to go back to the provinces, dadalhin po namin sila, ibabalik namin sa kanila yung kanilang dangal, bilang meron po silang bahay doon at meron po silang taniman na ito naman po ipinaplano namin as expansion para sa mga produktong gagamitin po natin sa ating pansarili at saka pang export po. Kasi sir, marami ring nagtatanong, yung kaakibat nga na maraming convergence projects, ano rin po ba yung pinaka nagiging focus points ng DA kumpara sa Department of Agrarian Reform, na nabanggit nyo nga po na sa DNR at nabanggit nyo nga na nagbibigay din kayong livelihood na baka gawain din ito ng DOLE. Ano po yung focus points ng Department of Agriculture? Actually po, kailangan lang kasi yun nag-uusap doon sa aming doon sa convergence area po, ang nagagawa ng pakikipag-usap sa tao, pagtitrain sa kanila is DNR. Especially yung pagtulong din ng paggagayat-gayat ng lupa. Ang lupa naman po is nanggagaling sa DNR. Tapos ang DAR po yung nag-aayos ng yung social preparation. Kami naman po sa livelihood. Pagka kailangan doon ang patubig, kailangan din doon ang FMR. So ipinaplano po namin, we are now making parang bagong township. Napakaganda po nito. At DILG is nandun din dahil kailangan din pong ma-notify yung local government para hindi po naliligaw at hindi nagkakaroon ng conflict dun sa locality na dinadatnan. Sir, panghuling tanong bago tayo mag-break. May mga pag-aaral po ngayon, especially sa mga kabataan, na bumababa po yung interes sa agrikultura. Na pag tinignan nga rin ho natin yung estado ng mga trabaho ngayon, bumabawas ang sa agrikultura, tumataas ang services sector, ang industriya, etc. Ano pong ginagawa ng DA para pataasin ang interes ng tao sa pagsasaka? Simple lang po ang aming ginagawa. Ipinakikita po namin yung success stories nung pong mga ordinaryong magsasaka. Kung itong mga ordinaryong magsasaka mismo na wala siyang formal trainings, nagkapera siya, dapat po itong mga bata, kung they will study agriculture, hindi po magkakapera, yayaman po sila. At napakarami na pong success stories ngayon sa buong bansa natin ito. Kaya mukhang just recently po, nakita po namin na yung pong sinasabi ninyong pababa na pababa, natutugunan na po namin yan. Mas marami na po ngayon kumukuha ng agrikultura muli sapagkat nakita po nilang ang agrikultura po pala sa bansang Pilipinas ngayon sexy ng muli. Yun yung potential din, sir, ng bansa talaga nasa agriculture. O, kita nyo nga, sexy na po ang agrikultura ngayon. Huwag po kayong aalis, pag-uusapan pa natin ito pagkatapos ng break. Maraming salamat.
Nagbabalik po ang Gov at Work with Agriculture Secretary Rosie Alcala. Sec, sa bahaging to, ito po yung Gov at Work hangout portion natin na kung saan yung mga kababayan natin mismo yung magtatanong sa inyong direkta ng mga questions via online. Kung titignan niyo po yung screen natin, simulan natin kay Miss Marjorie Lopez for question. Marjorie? Hi sir, good evening po. Sir, itatanong ko lang po kung ano na yung tulong na ginagawa ng DA para sa mga magsasaka na nasalanta ng bagyo. Okay. Actually po, yung mga nasalanta ng bagyo, automatic po ito sa buong bansa ngayon. Binabalidate lang po doon sa ating mga municipal agriculturists kung totoong na-hit ito, hindi ba nakaka-recover. So if ever na ito po ay ganito, binibigyan na po namin ng automatic na pamalit tanim. Meron na po kami ngayon naka-distribute na pamalit tanim doon po sa kanila ngayon. Pinakamalaking tinamaan is yung corn. Yung pumpalayan, meron din po. At pati po yung mga vegetable seeds at kami po ay nakahanda. Okay, maraming salamat, Marjorie. Ang susunod naman na magtatanong ay si Cindy Bocobo, isang government employee. Ma'am, your question please. Magandang gabi po, Secretary Alcala. Balita po namin, nag-export na tayo ng aromatic white rice sa Singapore. Kailan po ito nagsimula at may mga plano po ba na mag-export din sa iba pang mga bansa? Okay, tama po kayo. Actually po, hindi po lang sa Singapore, kundi United Arab Emirates, as I have said lately po. Tapos sa Singapore, Indonesia. At we hope na by October po mag-harvest na yung ating mga upland rice sa Mountain Province at ipadadala po natin ito sa Amerika. May mga buyers po tayo sa Amerika. Maraming salamat sa tanong mo, Cindy. Puntahan naman natin si Michelle Gorospe for your question. Good evening, Secretary Alcala. Ano po ba ang ginagawa ng Department of Agriculture para tulungan ng ating mga magsasaka para mas lumaki ang kanilang kita? At paano po ba mas maging globally competitive ang agriculture sector? Okay. Para po lumaki ang kita, kasama po dun sa programa natin ang pagtuturo sa mga magsasaka natin na pagpapababa ng mga production costs. Kasama rin po dun sa ating itinuturo sa kanila yung pong pagkakaroon po ng iba-ibang klaseng pananim. Hindi po pwedeng kung ikaw ay mag-alaga lang ng mais lang. So amin pong isinasuggest na magkaroon ka rin ng iba pang klase ng gulay na itinatanim. Plus, ang pinakamalaki pong intervention ng Department of Agriculture is yung pagtulong po sa kanila ng pagdadala ng produkto from their farm directly po papunta doon sa kauna-unahang merkado. Ito po yung nakita namin pinakamalaking paraan para kumita ng mas malaki ang ating mga magsasaka. Okay, maraming salamat, Michelle. Narito naman si Charlotte Cometa, isang online content writer. Ano po ang inyong katanungan? Magandang gabi po, Secretary Alcala. Paano po kayo nakikipagtulungan sa DOST tungkol sa brown rice production o kanin yung manggi? Sinasabi po kasi na maging malaki ang kita ng ating mga farmers dito sa brown rice production. Salamat po. Okay. Together with DOST po, gusto na po namin i-commercialize yung pagpuproduce nito pong mga pamamaraan ng pagtatabi ng brown rice. Alam niyo po, before, 3 months lang po ang shelf life ng ating palay na minils, tapos binalatan lang ang ginawang brown rice. Ngunit sa tulong po ng DOST, pwede na po itong 9 na buwan. So, inaral na po namin at maaari pong dagdagan pa lang namin ito ng mga vacuum pack na nalalagyan para sa ganun, mas ma-extend pa po ng kaunti. And we hope with this program, talaga pong kikita ang magsasaka ng mas maganda dahil mataas po yung recovery rate ng palay to rice kung ito po ay brown rice. Okay. Nakita naman, Sek, puro mga nasahanay ng kababaihan ng interesado sa pagsasaka. Maraming salamat sa lahat nagtanong sa ating Gov at Work Hangout portion. Magbabalik po kami.
Welcome back po sa Gov at Work with our guest, Agriculture Secretary Prosi Alcalasec. Sa bahaging ito po, may makakasama po tayong guests mula sa media. Magtatanong po sa inyo for your one-on-one session, si Sir Ronel Domingo mula po sa Philippine Daily Inquirer. Sir. Magandang gabi po, Secretary. Magandang gabi, Ronel. Nabanggit po kanina yung tungkol sa rice self-sufficiency. At kung hindi po ako nagkakamali, nabanggit nyo rin na malapit na rin tayo sa ganoong estados pag pinag-usapan yung iba pang mga crops. Ano po ba yung mga yun? Kagaya nga po ng mais, yun din pong, yung pong chicken. Kasi recently po, nai-settle natin yung mga papeles kung saan pwede na po tayong mag-export din ng chicken sa United Arab Emirates. We hope na within this month, matapos po namin yung papeles na makapag-ship out na rin po tayo ng ating whole chicken to South Korea. So ito po yung mga sample na mga pwede po nating masimula ng ma-export. Ano po, yung pong yung tuna natin ay napakaganda po. Ang laki na po ng in-increase ng export po muli natin ng tuna. At doon naman po, yung sa import substitution din po naman, ay may mas maiigting po tayong programa sa pagpapadami ng mga magtatanim ng mani. Alam niyo po, magugulat kayo, we are importing mani. Yun din pong munggo. Munggo lang kaya-kaya nating padamihin. Ngunit we have been importing a lot of munggo. So ito po yung mga programa na lugar na mag-import tayo, ay import substitution po yung ating tinatarget. Kasama na rin po yung atswete. Tungkol ba sa mga ilang partikular na pananim, halimbawa tulad ng palay, mais, kailangan po ba natin na umasa sa transgenic o genetically modified organisms para maging self-sufficient? Alam niyo po, may mga ilan kasing produkto na pwedeng palampasin. I think as a secretary, dapat po nasa gitna ako, tinitina ko kung alin yung papabor sa magsasaka. Ngunit mayroon pong may mga produkto naman po na talagang not until na naipupruweba nila na ito hindi makakasama sa tao. That's the only time na papayagan po natin. Kagaya po ng talong, yung pong BT talong. Maganda naman po pinag-aaralan. So, but we have to make sure na ito hindi makakasama sa tao. Kasi at this point in time, bakit mo kailangan ng BT talong? Samantalang pagka nga po dumating at dumagsa ang talong sa palengke, kahit conventional yung ginagamit natin sistema, bumabagsak na ang presyo. Pero sa cotton, halimbawa cotton po, hindi naman kinakain ng tao ito. Alam po na yung cotton, not until na tayo ay mag-GMO doon sa cotton, hindi po tayo magiging competitive dahil doon sa peste na dala-dala po ng pagtatanim ng cotton. So ito po yung dapat babalansihin po natin. Dito po sa Pilipinas, paano natin binabalanse yung pangangailangan natin na magkaroon ng kakayahang umasa sa sarili o self-sufficient doon sa tungkulin natin sa ating mga kalapit bansa o sa iba pang bansa na makipagkalakalan? Opo. Actually, doon po tayo bumabalik sa nung i-adapt po ng administrasyong Aquino na nung pong 2010, ipinagtanggol po natin na hindi po sabi nung iba, wag mong pangarapin. Sabi nung iba, hindi natin kaya. Wag nyo nang gawin yung pangangarap ng sufficiency, especially in rice. Ngunit dumating po noong 1970s na talagang nag-shoot up ang presyo at meron pong kakulangan sa ibang bansa. Kahit po may pambili ka, wala kang mabili. So, bakit mo ipapaubaya sa ibang bansa yung kakayanan naman natin? Actually nga po, ang maganda nito lately, hindi nga po yung kakayanan lang na kasapatan, kundi kakayanan pa nating mag-export ang ating dinidevelop. So hindi ako po ay naniniwala na hangga't kaya nating i-produce at ang makikinabang dito yung local nating farmers o kaya ay mga mangingisda, yun po ang mas tamang direksyon. Sapagkat at the end of the day, kailangan po ng ating mga kababayan ang hanap buhay. At bukod pa doon, Secretary, siguro kahit dumating tayo sa punto na kaya nating mag-produce ng pangangailangan natin, meron tayong mga commitments under trade agreements. Tama po kayo, meron po tayong commitment. So, doon po papasok yung teknolohiya. Doon po papasok yung pwedeng tulong na maibibigay ng pamahalaan. Kasi
kung pababayaan natin yung magsasaka on their own, lagi pong ang tendency nito is tumaas yung production cost. Pero kung ang pamahalaan po ay nakikialam at yung pong economies of scale ay nandito, so yung pong barrier at saka po yung sinasabi nila na walang kakayanan ng Pilipinas to compete, ako po ay nilalabanan ko po yon sapagkat recently nakita ko po ang taas po ng ating kakayanan. Ito po dapat ang i-capitalize natin. Yung kagalingan po ng isang ordinaryong magsasakang Pilipino, dapat po natin i-capitalize. Pero ibig pong sabihin, halimbawa, self-sufficient tayo sa palay at bigas, kailangan pa rin nating mag-angkat. Yung po kasing sinasabi natin, that is our commitment doon sa WTO. Yung pong minimum access volume, yung pong MAB. Meron po tayong ilang bansa na kung meron pong gustong magpasok na negosyante, as long as they are paying the right taxes, ay hindi po tayo makakatangging hindi pwedeng papasukin. So, yun po yung commitment natin at pwede po nating isagawa yan. So, ano naman ang pwedeng ipambalansin natin dito sa minimum access volume? Kaya po, this early, nagkahanap na tayo, alin ba yung merkado natin ng mga quality rice na tayo naman ay may karapatan na makipaglaban sa ibayong dagat. So, ito po pumapasok yon. Yung high quality rice, halimbawa po, pinayagan natin makapasok yung mumurahing klase ng bigas na ito yung maibebenta sa merkado ng nasa 40 pesos or 38 pesos. Samantalang tayo naman ay naglalabas ng bigas na nakakahalaga po ng 65 to 70 pesos per kilo. So, simpleng mathematics po na mas pabor pa po ang Pilipinas para sa atin. Panghuling tanong na lang po, Secretary. Gaano po kahanda yung ating sektor ng agrikultura doon sa minimithi ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations na magkaroon ng iisang merkado? Hindi ko po masasabing as of now gano'n na tayo kahanda sapagkat lahat naman po sabay-sabay ang mga magkakatabing bansa. Pero makakasiguro po kayo sa kagawaran po, inaaral po natin kung saan tayo magaling. Dapat po ay sigurado natin yung ating moves at alin po ba yung crops ang ating i-develop. Kaysa sa mag-scattered mines tayo kung anong klaseng crops ang pwede nating i-compete, kung saan po tayo magaling, kagaya ng sinasabi ko po kaninang corn. Okay. Ngayon, at this early po, kita ko po, Malaysia, Indonesia, Japan, at saka po South Korea are importing their corn sa United States of America. O, paano sila mananalo sa atin if we can produce it here? So, yun po yung kakulangan natin sa pagpuproduce ng corn as dryers, tractors, i-provide na natin this early. Ihanda po natin yung magsasaka natin sa mas mataas na antas ng kaalaman para sa pagpuproduce na mas mababa yung production cost. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat, sir. Sec, one more question before the break. Nabanggit po ng Presidente ang intercropping sa kanyang SONA. Bakit napakalagang strategiya nito para sa self-sufficiency natin? Unang-una po, ang intercropping po ay sobrang ganda gamitin para itaas at pinakamabilis na pamamaraan ang antas ng buhay ng mga magniniyog. Alam niyo po, ang pinaka-number 1 na import na income ng Pilipinas ay galing sa agriculture. Ang number 1 pong agricultural product is coconut. And yet, nasaan po ang magniniyog? Siya po ay pinakamahirap na klase na magsasaka sa ating bansa. So this time, susuklian na po ng pamahalaan. Sa utos po ng Pangulo, bigyan natin sila ng ibang klaseng pagkakakitaan. Intercropping lang po. Under the coconut, tamnan mo ng kape. At yung supladong ayaw magkape, bigyan mo ng kakao para tsokolate. At pwede pa rin po sa ilalim nito mag-apiculture po o yung pag-aalaga ng pagpuproduce ng honey. Siguraduhin lang po yung honey, hindi pang gabi. Pero ibig sabihin, and then after that, meron pa rin po pwedeng pag-aalaga ng native na chicken, native na baboy sa ilalim ng niyugan. Ito po ay napakaraming programa na intercroppings at with this program, alam po namin na matutulungan po yung ating mga kababayan. So this is the marching order of the President. Kaya 100% po na within this year, sinasagawa na po natin at tuloy-tuloy po natin itong gagampanan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Ronel. Mula sa seryosong usapan, pagbalik namin yung mas personal naman na bahagi ng buhay ni Secretary Alcala. Huwag po kayong aalis.
Ang temang Tatak Lingkod Bayani, Isabuhay, Ipagmalaki, Ipagbunyi ay naglalayong maipakita ang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Guru ka man, kawal, doktor, pulis, mensahero, o simpleng kawani, patuloy mong isabuhay, ipagmalaki, at ipagbunyi ang hindi matatawarang pagpupunyagi upang lalong mapag-ibayo ang paglilingkod sa sambayanan. Taas noon natin sabihin sa mundo, isa akong kawani ng gobyerno, isa akong lingkod bayaning Pilipino. Sa tuwid na daan, sama-sama natin ipakita na atin ang karangalang tumayo at humarap sa bandila na isang pribilehiyo ang humarap sa sambayanang Pilipino, ngumiti at magalang na magtanong, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Umaasa akong sa pamamagitan ng paggunita ng ika-113 anibersaryo ng serbisyo sibil, patuloy natin mapagninilayan ang mga maaari pa natin maiambag o maihandog sa ating bayan tungo sa pagtupad ng ating layuning maging lingkod bayani sa lahat ng sandali. Muli, maligayang pagdiriwang at mabuhay ang mga kawani ng pamahalaan. Welcome back po sa Gov at Work. Puntahan naman natin ang lighter side ni Agriculture Secretary Rosie Alcala. Sec, ito yung pangbugan kong tanong. Kunwari kayo po ay isang inventor at makakabuo po kayo ng isang magaling na farming technology para sa mga magsasaka. Ano po ito at bakit? Yung pong teknolohiya at saka mga equipments para sa mga upland farmers. Upland farmer. Ako po, sapagkat sa paglibot po sa buong bansa, nakita ko po sila po yung the most neglected sector ng ating pong agrikultura. Sir, alam namin na as Secretary of Agriculture, masyadong laging busy, maraming problema. Eto sir, what song puts you in a good mood? Yung tipong pag narinig mo, parang masaya ka kaagad. The way you look tonight. Naku, mukhang ready mag-demo. Ready. May kasabay na gano'n eh. Ito naman, Sec, meron ba kayong any hobbies or ano na, in your spare time? Lately po, talaga hindi na natin kaya mag-basketball eh. I used to play basketball a lot po. Pero lately po, nakakapag-tennis ako minsan at marami po mga water sports. Nag-enjoy po ako mag-jet ski o kaya mag-scuba diving. Yun po. Ibang buhay po yun, nasa ilalim ka ng dagat. Ayun. Sir, ito naman, meron ba kayong phobia? Is there anything na may kinakatakutan kayo? Kasi ako, sir, gaya agriculture, isip ko agad yung mga ahas eh. Ako naman po, ang kinatatakutan ko lang po yung sarili ko na pag ako po takles po ako eh. Pag minsan nakapagsalita po ako, ang kinatatakutan ko, baka hindi ko magawa yung aking nasabi. Okay. Yun ang kakaiba po siguro. Ito sir, maraming gusto makalaman. Iniisip ko yan. Mabuti, opo. Ito sir, marami daw gusto makalaman. Meron po ba kayong celebrity crush? Hindi ko na po kayang abutin yan. Kaya nga sir, celebrity crush. Wala po. Unang-una, wala na po kung kakilala. Wala na talagang time na manood. Wala na po. Okay sir, maraming salamat at niloloko lang namin ngayon. Maraming mga Facebook at Twitter questions na talagang gusto pong magtanong tungkol sa inyong personal life. Your final message sir para sa mga kababayan natin. Opo, sa atin pong mga kababayan, nandito po ang kagawaran ng agrikultura. Nagpupumilit po na mag-deliver ng tamang serbisyo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Lagi pong bukas ang aming pintuan para sa mas magandang suhestyon. At sa ganun, mabago po natin ang buhay ng ating mga kababayan. Salamat po, mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat sir. Maraming salamat, Sec. Thank you very much for that. Maraming salamat muli kay Agriculture Secretary Proceso Alcala at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa through television and social media. Maaari rin kayong mag-post ng mga katanungan para sa ating mga guest cabinet secretary via Facebook and Twitter. At pwede nyo rin po silang makausap ng face-to-face through our Google Hangout. At dahil kasama namin kayo, sama-sama nating damhin ang progreso para sa malawakang kaunlaran
ng mga Pilipino. Muli, ako po si Gio Tingson. Ako naman si Aika Robredo. Ito ang Gov at Work. Ginagayod nga dago. Was. Ano palabas na dyan sini kinar? Dapat yung malakas-lakas.
mo ang aming kalooban, bigyan liwanag ang aming kapasya. Ama, narito ang mga lingkod mo. Amen. Approval of the minutes of the